kinukulong kayo? Yes, sir. Pagkabi po. 7 to 7, sir. 7 p.m. hanggang 7 in the morning, nakalock yung gate. Mataas ang gate. May barbed wire. Kaya pag nagkasunog, inihaw kayo lahat. Nababat po yung kamay ko ngayon, daliri ko po. Pumunta ako sa kanya, humihingi pa ako ng first aid kit. Pinigyan niya lang 6 pesos, ang bili ng balit sa labas. Piniis ko yung mayor kasi nga, kailangan po namin ng trabaho. Wala man na silang malasakit sa empleyado nila. Ang point ko lang sa'yo, simple lang eh. Don't treat your people like slaves. Nilak mo ang isang buong gate. Ano sila, preso? Paglabag sa batas yan. I'll go implement. Anong ginawa sa inyo sa plastic company? Anong problema natin, boss? Pag gabi, sir, nilalak po kayo yung gate po kahit may guard po kami. Ano bang trabaho mo? Injection operator po kami, sir. Injection operator. Ilang kayo doon mga empleyado sa kumpanya na to? Nasa 100 plus po, sir, kasama po yung branches. Anong pangalan ng kumpanya? Royal Plastic, sir. Paano kinukulong? Sa labas nilalak? Yes po, sa mismong gate po. Kabado na po kami pag wala yung mga amo namin dyan. Ano yan eh, minsan dumarating po yung mga truck na 11:30, minsan alas 12. Pagkatapos mo nun, pag uwi lang ng mga pahinante, mga driver, doon po nilalak yung gate mismo, sa main gate, tsaka doon sa daanan mismo sa guard house. Gaano kataas yung gate? Mataas, sir. Mataas ang gate! May barbed wire. 7 p.m. hanggang 7 in the morning, nakalock yung gate. May gwardiya naman. Meron, sir. Yung gwardiya, nandun naman sa gate. Yes, sir. Tulog din, sir. Tulog din. Hindi po iniiwan yung susit po sa kanya. Hindi iniiwan. Hindi po. Kaya pag nagkasunog, inihaw kayo lahat. Sa atin, inspeksyonin, ipatawag ulit ni Mayor. Ubusin lahat sila. Okay, let's keep this simple. These mediation meetings, it can be anybody who can call my attention. The mayor, may complaint dito. And it's my job na aktuhan yan. Pero hindi mo pwede sabihin sa akin na hindi ko papapasukin ng media because trabaho naman nilang bantayan yung gobyerno. Diba? That's their job eh. If it's my job to watch over you, to regulate you, it's media's job to keep us on our toes also. That's part of the system of a democracy. So are you joining the meeting or are you not joining the meeting? Para alam ko na anong posturing ko kasi kung hindi ka magjo-join ng meeting, Jeffrey, I'm sorry, then malaki problema nyo. I saw the pictures and it doesn't look good. And I'm giving you a chance to fix the problem. But if you're not going to fix the problem, at tataguan nyo lang ako after confirming, I'm already offended, Jeffrey. In effect, ang dating sa akin, you're forfeiting your right to remedy this. Nag-confirm siya pero last minute hindi naman pumunta. Kayo naman pinapunta. Okay, gusto niyo simulan kung ano yung mga reklamo? Pagdating sa working condition? Yung sa Mayor, kapag linggo po, 24 hours po kami nagtatrabaho. Siyempre, Mayor, naubusan po kami ng tubig. Notice kami, Mayor, kukuha lang kami po ng tubig sa liquid. Iniinom na namin, Mayor, kasi notice naman po kami. Sige, tuloy nyo, ano pa? Kasi injection operator po ako. Mayor. Mas ano nangyari? Nababat po yung kamay ko, Mayor, daliri ko po. Tumakbo po ako sa kanya, humihingi pa ako ng first aid kit. Insulto ko sa akin, Mayor, tupunin sa... Ang sama ng loob ko ng Mayor, kasi binigyan niya ako 6 pesos, ang bili ng balit sa labas. Nasa atindahan, Mayor. Doon ko napatunayan sa kanila na malaman na silang malasakit sa empleyado nila. Piniis ko yung Mayor kasi nga kailangan po namin ng trabaho. Sige, ano-ano yung mga finding? Karamihan sir sa picture, may kita naman, lalo doon sa may pagpasok pa lang sa garahe. Poor housekeeping.
maraming makasako doon, di ba? So, na hindi natin alam kung ano, kung plastic pa yun na luma or basura or what, I don't know. Sa may gate, sa entrance, nandun yung pinaka-main breaker, may mga rubbish din doon. Pagpasok sa loob, may init. So, typical lang pinupuntahan natin. So, we recommend really proper ventilation, which is yung ibang mga factories naman complies. Poor illumination, madilim. Nakita rin natin mga workers nga, walang protection. So, walang eye protection, walang goggles or yung mask, di ba? Wala kayong... Wala yung t-shirt eh. Nakita ko t-shirt, naka-ninja eh. Tapos nandun sa grinder. Eh, may mga dust yun at saka ano, delikado eh. May mga stock siya na obstructs the exit. So, yun, malaking problema yun. Bawal talaga yung nilalak yung gate eh. Tapos nakita ko dun sa picture, hindi naman sila makakaakyat dahil sobrang taas ng pader. At may barbed wire sa taas. So tatanong ko yung opisyalis ng City Hall na in charge dyan, si Ed. Ed, are you declaring this as an imminent danger facility? Yes, sir, we have a checklist to qualify what is imminent danger. Meron tayong ordinansa, no? And 3 or more of that. Yung mga binanggit mo, lumagpas na, para lang. Lumagpas na. So are you now, as the building official, declaring this as an imminent danger And then recommend facility? for immediate closure. Okay, wala na tong panahon para gamutin siya. Ano mangyayari ngayon? Magsasara tayo. Wala, we've already started the discussion. Sorry, Mayor. Sorry. May complaint eh. Alam mo, Jeffrey, if you came earlier, you would have been able to defend yourself. I'm sorry, but we've already made the decision that I will issue the executive order to shut down your facility. We've established, unless you want to debate it again, na nilalak nyo after the final delivery schedule, tapos yung susi na sa maid nyo kung saan kayo nakatira. Let's say magka-spark, masunog, hahanapin pa yung katulong para buksan. Ikaw, common sense. Mukha ka naman may pinag-aralan. Tama o mali yung practice na yun? Lagi naman po kasi may maid doon. Kung wala yung maid... Jeffrey, you cannot always assume human interaction. I have had a lot of experience sa sunog. It only takes a minute. Nasaan yung ingress area mo? Saan sila lalabas? Saan sila papasok? Yung mga tao po, pwede po sila pumunta dito kasi open space to eh. Sige, sunog. Earthquake naman. Ba't mo nilalak to begin with? Takot ka manakawan. Hindi ba may mas experience po kami hindi ba mas madaling paraan na lang kumuha ka ng blue guard, lagyan mo ng CCTV kaysa ilak mo? Saka mataas yung pader, hindi naman sila makakatakas palabas. Pag nagkaroon ng sakuna, hindi naman sila makakalabas. May barbed wire pa sa taas. Call for help kasi hindi na ano natin eh. O let's say nga dumating yung fire truck, gusto rin nila pumasok sa loob, sisirain muna natin yung gate para makapasok. Ang point ko lang sa'yo, simple lang eh. Paglabag sa batas yan. Paglabag sa batas yan. Lesson number 1. Don't treat your people like slaves because they are workers. No, but when you lock something, nilak mo ang isang buong gate, ano sila, preso? Kasama na rin kami doon, Mayor. Tsaka... Ikaw, buhay mo yun, ayaw nila yun eh. Kung sinunod mo lang to, wala sana lahat sila dito eh. Now, Jeffrey, pinaliwanag ko sa kanilang lahat. When it's an imminent danger issue, safety ng tao ang pinag-uusapan. It's within my power to shut you down right now. I'm sorry, ba't aabot tayo sa ganyan? Kasi ang dating sa akin, defiant ka pa eh. Mayor, pag nag-reason ako, sabihin niyo nakipag-argue ako sa inyo, hindi ko kayo gustong i-argue. Sinasabi ko ng inside ko, pero... You're still arguing with me eh. Then we have to shut you down right now. I will. I'm going to sign the executive order now. They will serve it. I can only lecture you so much pagdating sa pagpapatakbo ng negosyo ng maayos, pero yung pagkatao, hindi natuturo yun. I'll go implement.